Ipapakilala na ang magiging bagong kalaban ni Jinwoo at magwawagi kaya ang Amerika sa pagre-recruit sa ating bida. Kaya naman simulan na natin ang chapter 108 up to chapter 109. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Pinakita ang isang nilalang na tila ba isang tao na galing sa sinaunang panahon at naisip ni Jongsu na sila lang dapat ang nabigyan ng karapatan na manatili sa Jeju Island kung kahit magpakilala daw ito sa kanila. Napapaisip sila kung isa bang halimaw ang nilalang na ito at pinipigilan naman ni Jongsu ang mga sundalo na magpaputok dahil hindi pa nila alam kung isa ba itong magic beast at sinabi naman ng sundalo na kung hindi raw ito susunod sa kanilang utos ay magpapaputok sila ng baril. Nagsalita ang nilalang ng kakaibang lingwahe at naisip ni Jongsu na kaya daw magsalita ng halimaw at isang kamay ang nag-snap ng kanyang daliri at tila ba nakaramdam ng conqueror's haki sila Jongsu at nawalan ng malay. Tanong ng lalaki kung ano raw ba ang ginagawa ng matanda at sagot naman ng matanda na hindi nila kailangan gumawa ng gulo kung kahit pinatulog na lamang muna daw niya ang mga taong ito. Nakumpirma daw ba ng lalaki ang kanilang pakay at sagot naman ng lalaki na oo at tiyak na yun ang kanyang kapangyarihan at nagtataka naman ng matanda kung bakit daw tinutulungan nito ang mga tao na para bang ang tinutukoy ng matanda ay ang ating bidang si Jinwoo at sagot naman ng lalaki na sino raw ba ang nakakaalam kung ano ang tumatakbo sa isip nito at kung curious daw ang matanda ay bakit daw hindi nito tanungin ng bida. Mabaho daw ang amoy na nanggagaling sa mga bangkay ng langgam at kung makikita daw ito ng babaeng kanyang kilala ay tiyak daw na magagalit ito at gaya daw ng kanilang plano ay pagpapatuloy nila ang gagawin nilang paghahunting. Nagbukas ng portal ang matanda at sinabi ng lalaki na mukhang ang isa sa kanilang hinahanap ay narito ngayon sa Korea at bakit daw hindi nila ito unahin, total ay nandito na din naman na sila. Pero sagot ng matanda na hayaan na raw nila ang kanilang kasama na gawin ang dapat gawin dito sa Korea. Sinasabi raw ba ng matanda na ayaw nitong ma-involve sa mangyayari at sagot naman nito na pwede raw isipin ng lalaki na ganoon na nga mismo at sa kanyang pagkawala ay bahala na daw ang lalaki sa gusto niyang isipin. Sinabi ng lalaki na isang takot daw ang matanda at dito tinignan niya ang natutulog na si Jongsu at sinabing wala naman silang rason upang mas paguluhin pa ang kanilang gagawin kung kaya't gumawa din siya ng portal upang makalis na sa Jeju Island. Sumunod ay pinakita naman si Jinwoo kung saan nakikiramay ito sa mga taong namatay at sari-saring positibong komento ang makikita ngayon sa internet. Ganon na din ang mga negatibong komento tungkol sa kanya at ito rin ang unang official na raid ni Jinwoo simula nang siya ay maging S-rank hunter. Hindi rin nakaligtas si Jinwoo sa mga criticism ng mga tao dahil kung simula pa lamang daw ay kasama na siya sa raid ay hindi raw dapat mamamatay si Minbyung dahil kaya raw nitong i-clear ng mag-isa ang isang S-rank mission. May mga sumusuporta at meron din mga dismayado sapagkat ang katotohanan ng may mga buhay na nawala ay hindi may kakaila sa nangyaring laban. Nakatingin si Jinwoo sa mga larawan ng mga namatay habang ang iba naman ay umiiyak sa pagkawala ng kanilang minamahal at nang si Jinwoo ay aalis na ay sinabi ni Baekhyunho na siya raw ay naniniwala na ang hero na nag-iisa ay hindi kayang tapusing mag-isa ang isang digmaan pero pagkatapos daw ng pangyayari sa Jeju Island ay naisip niyang nagkamali daw pala siya sa kanyang paniniwala. Maging proud daw si Jinwoo ngayon sapagkat siya raw ang rason kung bakit natapos ang masalimuot na pangyayaring ito kung kaya't habang ito ay umiiyak ay nagpasalamat siya sa ating bida. Nagkatinginan naman si Jinwoo at Baby Cha at dito ay namula at kumatas ang kabibi ni Baby Cha na siya namang pinagtataka ni Papa Jinwoo. 4,801 ang total ng mga hunter na lumahok sa raid at 96 naman ang bilang ng mga taong namatay at ito daw ang raid na may pinakamababang bilang ng mga nasugatan at namatay kung ikukumpara sa naunang apat na pagsalakay. Pinakita naman kung saan si Jinwoo at chairman ay nag-uusap at sinabi ng chairman na balak daw pala ni Jinwoo na bumuo ng guild at hindi raw kailangan ng isang S-rank hunter ng permit dahil kailangan lamang daw nitong gawin ay tumawag sa Hunter Association. Sila na daw ang bahala sa lahat at naisip ni Jinwoo na sasamantalin na daw niya ang pagkakataong ito upang malaman ang advantage ng pagiging isang S-rank hunter at tinanong ng chairman kung naglagay daw ba si Jinwoo ng barrier sa Jeju Island. Nagtataka naman si Jinwoo sa kanyang narinig at sinabi ng chairman na ang B-rank at A-rank hunter daw at sundalo na pumunta sa Jeju Island upang kuhanin ng mga magical crystal ay bigla na lamang daw nawalan ng malay kung kaya't naisip niya na maaari daw na naglagay ng barrier si Jinwoo at nakalimutan itong sabihin sa kanila
nila, pero sagot ni Jinwoo na hindi niya raw ginawa ang bagay na yon. Ano raw ang sinabi ng mga hunter pagkatapos ng pangyayari, at sagot ng chairman na wala daw maalala ang mga ito sa pangyayari bago sila mawalan ng malay, at sa totoo lamang daw ay wala silang paraan upang malaman kung inatake ba ang mga ito ng isang magic spell. Maaari daw kaya na isa itong trap na ginawa ng mga langgam, at lumapit naman ang isang hunter kay chairman kung kaya't ang chairman ay nagpaalam na kay Jinwoo dahil mas napaaga daw ang pagdating ng kanyang bisita. Handa na ring umalis si Jinwoo, at nang ito ay papasok na sa kanyang car ay isang lalaki ang tumawag sa kanya at nagpakilala bilang si Adam White na isang senior agent galing sa Bureau of Hunters. Maaari daw siyang tawaging Adam ni Jinwoo at pagpasensya na raw siya kung dito sila nagtagpo dahil sa mahirap daw hagilapin ng bida, at ito raw kaya ang taong minention dati ni Jinwoo nung sila ay mag-usap. Ano raw ba ang kailangan ni Adam, tanong ni Jinwoo, at sagot naman ito na wala raw bansa ang kayang ibigay ang impormasyon na kaya nilang ibigay, at tanong naman ng bida na bakit daw sila magbibigay ng impormasyon sa kanya, at sagot naman ni Adam na magkakaroon din daw sila ng benepisyo kung ibibigay nila ang impormasyong ito kay Jinwoo. Bibisita lamang daw sana si Adam ng mag-isa, subalit dahil sa magandang pinakita raw ni Jinwoo sa nangyaring raid ay nais din daw siyang makita ng kanilang director, at siya na raw ang magpapaliwanag ng lahat. Nasa malapit lamang daw ang sasakyan na naghihintay sa kanila, at nais daw bang ma-meet ni Jinwoo ang director, pero sagot ni Jinwoo na hindi raw siya sigurado kung totoo ang impormasyon na ibibigay nila Adam kung kaya tatawag na lamang daw siya, at sinabi muli ni Adam na muntik na nang makalimutan na sabihin na alam daw ba ni Jinwoo ang tungkol sa isang awakener na kayang palakasin ang ability ng isang hunter. Kaya naman dito ay sumama na si Jinwoo kay Adam, at nang makarating sila sa hotel ay nakilala niya na ang director na si Michael Connor. Si Adam na daw ang magiging interpreter sa mangyayaring pag-uusap, at magiging prangka daw si Michael Connor kay Jinwoo dahil ito raw ang immigration papers patungo sa Amerika. Normally inaabot daw ng 1 or 2 taon ang pag-aasikaso ng mga papeles, pero kung sasabihin daw ni Jinwoo ngayon na gusto nitong maging American citizen ay sa loob lamang ng 1 segundo ay mangyayari ito. Pumunta raw si Jinwoo doon dahil sinabi daw ni Adam na may ibabahagi silang impormasyon tungkol sa awakener na kayang pataasin ang ability ng isang awakened person, at sagot naman ni Michael na sa totoo lamang daw ay kasama nila ngayon ang taong tinutukoy ni Jinwoo, at dito ay kanyang sinabi na gabayan daw nila si Mrs. Silver patungo sa kanila. Ang kaisa-isang tao daw na may kakayahan na palakasin ng isang awakened person ay narito na ngayon kung kaya't pinakikilala niya daw si Mrs. Norma Selner. Masasabi daw ni Jinwoo na kakaiba ang pagiging awakened ni Mrs. Norma, at nakiusap si Michael na ipaliwanag daw ni Mrs. Norma ang kanyang kakayahan. Maaari daw na hindi naniniwala si Jinwoo gaya daw ng mga hunter na una niyang nakita, subalit kapag naranasan na daw ito ni Jinwoo ay mawawalan na siya ng choice kundi hanap-hanapin ito. Gaya daw ng alam ni Jinwoo, ang lahat ng awakened people ay may limitasyon at walang sino man ang kayang lagpasan ng kanilang limit, at ang rank daw ng isang awakened being ay hindi magbabago pwera lamang kung magkakaroon ito ng second awakening na siyang alam naman ng lahat. Sinasabi daw ba ni Mrs. Norma na kaya niya itong baguhin, at sagot naman ni Mrs. Norma na tama ka dahil may kapangyarihan akong tulungan ng iba na malagpasan ng kanilang limitation. Sa tulong niya ay kaya daw higitan ng isang awakened person ng limitation nito hanggang 3 beses, at hindi raw siya sigurado kung ano ang tawag talaga sa kanyang ability na maaaring ang kanyang ginagawa ay isang force awakening o kaya pinapalabas niya ang tunay na potential ng isang nilalang. Ang lahat daw ng sinabi ni Mrs. Norma ay totoo, pero dahil nangangailangan daw ng mahabang pahinga ang katawan nito pagkatapos niyang gamitin ang kanyang ability ay nasa 3 or 4 lamang na tao ang kanyang natutulungan kada 1 taon. Maaari daw kayang mapasama si Jinwoo sa mga tao na matutulungan ni Mrs. Norma, at kung nagsasabi daw ito ng totoo ay nakakamangha daw talaga ang ability na meron ito, kung kaya't tanong niya kung gaano daw ba kaepektibo ang proseso na to. Iba-iba daw ang resulta sa bawat tao, pero sa oras daw na matapos nila ang 3 stage ay makakaranas ang isang tao ng dagdag na lakas hanggang 20 to 30%. Ngayon daw ay naiintindihan na ni Jinwoo kung bakit ninais ni Mr. Wang na lumipat ng Amerika, kahit na nga raw ba marami ang kumikriticize sa kanya dahil tiyak daw na kahit sinong hunter ay hindi makakatanggi sa ganitong offer. Sila Michael daw ang nangangalaga sa seguridad ni Mrs. Norma, at binabayaran nila ito ng tama sapagkat tinutulungan daw sila ni Mrs. Norma na abutin ng hunter na kanilang pinipili ang mas mataas na kapangyarihan. Ang kakayahan daw ni Mrs. Norma ang magiging regalo nila kay Jinwoo, pero wika ni Jinwoo na hindi ito nagmumukhang regalo dahil mas mainam daw kung tatawagin nila ito bilang isang deal. Kung magiging hunter daw si Jinwoo ng Amerika ay magiging priority ito sa mga benefits
na pwede nitong makuha at dagdag pa raw doon ay tutulungan nila ito na mamili kung saan guild nito gustong sumali. Hindi raw kailangan ni Jinwoo na magdesisyon ngayon dahil gaya ng kanilang sinabi ay ito ang una nilang magiging regalo at wika ni Michael na binibigyan daw ba sila ni Jinwoo ng permiso upang lagpasan nito ang kanyang limitation. Wala raw ba itong magiging kapalit, tanong ni Jinwoo, at sagot ni Michael na isipin na lamang daw ito ng bida bilang isang libreng serbisyo kung kaya't naisip ni Jinwoo na mukhang tiwala daw talaga sila sa kakayahan ni Mrs. Norma. Hinawakan ni Mrs. Norma ang kamay ni Jinwoo at tumingin daw ito sa kanya ng malapitan dahil ito raw ang magiging unang hakbang, samantalang si Michael ay napangiti dahil nahulog daw si Jinwoo sa kanilang pain. Napapanatili daw ni Jinwoo na maging kalmado, subalit sa oras daw na maranasan ito ang unang stage ng awakening ay siya na mismo ang maghahanap sa kanila at kung isa raw itong mainiping tao ay pipirma daw agad ito ngayon sa kanilang kontrata. Malakas daw si Mr. Goto na pwedeng makamit nito ang pagiging national level hunter, pero nagawa daw ni Jinwoo ang mga bagay na hindi kayang gawin ni Mr. Goto sapagkat nagawa nitong tapusin ang raid sa Jeju Island gamit ang kapangyarihang hindi pa nila nakikita. Napapaisip daw si Michael kung ano pa ang power na kaya pang ilabas ni Jinwoo at dito ay tila ba kumonekta si Mrs. Norma sa loob ni Jinwoo at nakarating siya sa lugar ng ubod ng dilim at nakita niya ang kapangyarihan ng kadiliman na tinataglay ng ating bida. Napahiyo si Mrs. Norma sa kanyang nakita at biglang tinutukan ng mga gwardya si Jinwoo ng baril dahil ano raw ba ang ginawa nito. Subalit pinigilan naman sila ni Michael dahil nababaliw na raw ba sila sapagkat hindi raw ba nila kilala ang tao na nasa kanilang harapan. Kung nag-aalala daw talaga sila kay Mrs. Norma ay kuhanin na daw nila ito upang makapagpahinga, kung kaya't humingi agad ng sorry si Michael kay Jinwoo dahil naging bastos daw ang kanilang mga agent. Sa isip ni Jinwoo na kung ano raw ba ang nangyayari at pagalit na wika ni Michael na tandaan daw nila na kung nangyari daw ito sa harap ni Thomas Andre o kaya sa harap ni Liu Zigang ay tiyak na patay na silang lahat sa mga oras na to, at tanong naman ito kay Mrs. Norma na ano raw ba ang kanyang problema. Matindi raw ang pawis ni Mrs. Norma at mabuti lamang daw ba ang pakiramdam nito, at wika nito kay Jinwoo na dahil daw hindi maganda ang kalagayan ni Mrs. Norma ay pwede raw ba nilang kontakin ng bida sa ibang araw. Kaya naman inutos niya kay Adam na ihatid nito si Jinwoo pa uwi ng kanyang bahay habang si Mrs. Norma ay patuloy pa din sa panginginig at nasabing si Jinwoo ay isang hari na nagtataglay ng malakas na kapangyarihan. So ibig sabihin daw ba isang lakas si Jinwoo ng isang national level, tanong ni Michael, at sagot naman ni Mrs. Norma na hindi siya sigurado dahil hindi pa niya ito nararanasan dati, subalit isa raw hari si Jinwoo at naiiba ito sa lahat. Noong tinignan niya daw ang kalooban ni Jinwoo ay nakita niyang nakatitig din ito sa kanya, pero hindi raw ito si Jinwoo sapagkat ang nakatitig daw sa kanya ay ang walang hanggang kadiliman na nasa loob ng ating bida, at bukod pa raw doon ay nakita niyang si Jinwoo ay walang limit ang kapangyarihang tinataglay nito. Sino kaya ang dalawang nilalang na nagpakita sa loob ng tunnel ng Jeju Island at ano kaya talaga ang nakita ni Mrs. Norma sa ating bida? Nakikilala nyo ba ang lalaking ito? Siya yung lalaking nag-trending dahil sa pinopromote niyang pampaputi ng kilikili at napatunayan naman talaga na epektibo ang produktong ito. Kaya sa mga gustong pumuti ang kilikili dyan ay nasa description at comment section ang link kung saan ito mabibili. Shop now and happy later, Kamanyakol!